Ayan, so welcome back dito sa Day Enrica at Doy TV Sports, no. At tayo po ngayon, of course, nagtatampok ulit, no, ng tawag dito na content kung saan ito na po yung aking sinasabi na pag-usapan po natin ang laban po mamaya ng Barangay Ginebra, no, kung saan ating sasagupain, no, itong Meralco Bolts. Kaya tayo po i-rest back, no. At speaking of rest back, well, ang rest back po natin hindi lang po isa kundi dalawa, no. Meron po tayong Justin Brownlee, no. At of course, ang nagbabalik si JDV, Jody Vance, no. So, yan po yung ilan sa mga inaabangan po talaga, no. At of course, ng buong koponan kasi nga tayo po'y tinalo ng Meralco, no. Kung matatandaan nyo po, bago at pagkatapos po ng laban, tayo po'y nag-uusap-usap, di po ba? Para pag-usapan itong mga plano ni Coach Tim Cone, ni Coach Nenad, and at the same time, ito pong mga plano ni Coach Tim Cone, no. So ano pong aabangan natin dyan? Ito mabilisan lang, no. Of course, having Jody Vance, alam naman po natin na isa po siya sa orchestrators, no, or sa implementors ng play ni Coach Tim Cone. So kailangan po talaga, no, na meron siyang tawag dito, extension, kumbaga sa manager sa isang restaurant, no, or sa kahit sa establishmento, ang mga managers or supervisors po, sila yung extension ng kumpanya, no, para masiguro na yung smooth flow ng transaction, o, di ba? Lalim. Napunta tayo sa management. Di po ba ganun? So yun po ang gustong mangyari dyan ni Coach Tim Cone. And at the same time, yung presence of mind, lalo na sa kanilang play. Kasi nga, very crucial po ang implementation ng kanyang play, no? Of course, triangle offense. There's no secret about it. Kung ano pong gagamitin ng barangay. Pero Coach Tim Cone want to make sure, no? At di lang po basta presence ni Devance, kundi ang height niya rin po. Dahil malaking tulong po siya sa ilalim, no? Dahil kahit sabihin natin hindi naman po sentro ang laro ni Jody Vance, ang laro niya mostly is number 3, di ba? Or number 4, pwede siya mag number 4. At very compliment po talaga siya sa mga guards ng barangay, di ba? Kasi may pagkakataon na yung guards ng barangay katulad ni Abarientos, no, imbis na siya po ang magiging ball carrier, meron pong although siya naman talaga ang ball carrier, no, pero sa nangalaro po ni Jody Vance, di ba, may mga time na siya yung namamasa, di ba? So yun ang ilan sa mga bagay na na tinitignan siguro diyan ni Coach Tim Cone. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, ang aking kabalang diyan, no, or aking tawag dito, ini-expect diyan yung pagkakaiba. I mean, syempre, bagong salta lang po ulit si Jody Vance sa liga, di ba? Nakapagpahinga na siya, tapos came out of retirement, biglang playoffs. Parang po yan, di kaya siya mabigla nun, di ba? Yun, yung errors niya, may minimize ba kagad, di ba? So, yun po ang ilan lang sa mga iniisip ko dyan, no? Patungkol po sa paglalaro ni Jody Vance. At siya po kaya talaga ay maglalaro, no? Baka pang basag lang, no? O pang tawag dito, pang sira lang ng diskarte ng Meralco, no? So baka mind lang, no? Tawag dito, mind game lang ginagawa dito ni Coach Tim Cone. So hindi po natin sigurado lahat, 'di ba? Dahil ni scrimmage ata hindi pa natin napapanood na muling maglaro ito si Jody Vance sa barangay. So yun po, no. At ang Barangay Ginebra po ang number 3 at ang Meralco Bolts naman po ang pangalawang magaling pangalawa, no, sa Group A. At kanina lang po, no, napag-isipan ko yung inirereklamo or ng tawag dito ng ilang mga individual diyan sa PBA, no, yung bracketing. Kasi nga sabi nila dapat daw yung
first seed, dapat kahit papaano smooth sailing sila going to the finals, no? So, well, pinag-isipan nating maigi, siguro dapat tanggalin na lang yung yung bracketing na to, no? Ibalik na lang sa dati. Hindi po ba mas maganda yun? Para during elimination po, may pagkakataon na magkalaban-laban yung mga kupunan sa A and B, no? Kasi sa elimination din natin sila nakitang maglaban. Bagamat isa pong dahilan yan dahil po ang tawag dito, yung calendar po pinapaiksi para po sa preparation naman po ng Gilas Pilipinas, no? Para po sa Nobyembre, kung saan magkakaroon po ng tawag dito, qualifying tournament, no, para sa FIBA Asia. So, yun naman po ang naging diskarte dyan. So, I'm sure there will be an adjustment. Bakit? Kasi nga, tignan nyo po ang nangyari sa Rain or Shine na nakaisa na po, no, dito sa Templados. At kung sakaling manalo sila sa serye, makakalaban po nila ang tropang Giga, no? So, which is mahirap nga naman para sa kanila, no? Pero mas malakas pa nga yata ang Rain or Shine sa tropang Giga, no? Kasi sa tropang Giga, sa totoo lang, bukod kay sa import nila, sino pa ba yung scorer dyan, no? Parang ngayon aggressive po kasi mga rookies na Rain or Shine, dahil magaling po talaga mag-handle to si Calboys, si Coach Yeng, no? At dito naman sa hanay po ng sa kabilang bracket naman po, no, kung sakaling makalusot dito ang Barangay San Miguel naman kagad. So at least siguro ang ginawa dito talaga ni Kume, iniiwasan niya maglaban sa finals ng Ginebra at ng San Miguel. Di po ba ganun, no? Basta yun po, ang akin lang po suggestion, tanggalin na po yung 4-point game line, and at the same time ibalik na po sa dati yung natin, format ng liga para mas masaya. Di po ba? Okay, so ngayon po, so yun lang po ang ating masasabi, no, sa magiging diskarte dyan ni Coach Tim Cone. Ang dapat nating ingatan dyan, idagdag ko na rin, alam naman po natin ng laro ng Meralco, takbuhan po talaga yan, like international type of game. At idagdag mo pa si Durham, isang malaking poste dyan sa gitna, no? So yun lang ang dyan ng Ginebra, na bawat pagkakataon tatakbo po yung mga yan. So dapat less error po tayo sa offensive staff. Kaya po siguro ibinalik si Jody Vance, no, para ma-minimize. Kasi nga once na magkaroon po ng turnover ang Ginebra o hindi sila makashoot, hindi ma-execute ng maayos ang play, tatakbo po ang Meralco. So dapat umpisa pa lang na po, kontrolado na, no. So yan po yung mga iniisip dyan ni Coach Tim Cone. Okay, so mabilisan lamang po, gusto ko pong banggitin tong ilan sa mga nagkomento, guys, no. Kahit isa lang, no. Meron po kasing nag-comment dito sa ating tawag dito po sa ating content, at nagpapabati nga po yung iba, no. Pasensya na po kayo kung di ko po kayo mabati, kasi nga po di po tayo masyado nakakapag-live, no. Okay, so ito po yung isa lang po, banggitin ko lang, ayan. So, kasi nga, mga 1,000 views po ang nanonood, no, dito sa ating team offline. Scotty Manese, alam na kasi ni JDB ang triangle offense ni Coach Tim, kaya siya binalik. So, yun, nabanggit na po natin. Troy Rosario, guys, wala pa, ha, huwag kayo maniniwala sa fake news, no. Sana si Craig makuha nila, sabi ni Michael Manil. At si Balbino Diala, no, maraming morning idol, kamusta? May laban? Yes, ito yan po ang pinag-usapan natin ngayon, no. Kay Jenny Caspillo, basta ako, Idol Ginebra ang mananalo sa laban kontra Meralco. Yes, makakaribansi po tayo, no. Aabangan po dyan kung makakabawi si Durham, dahil 2 o 3 beses na itong tinatalo ni Brownlee, no. Natalo pong Ginebra noon, wala si Brownlee. Ngayon, nandiyan po si Brownlee, so. Go Ginebra, Troy Ginebra ka na lang, shoutout po. Yes, shoutout kay John
Scotty Manese, no? Hi po sa inyo. At of course dito kay Vincenti Nagar. At sa lahat po ng mga shoutout at sa mga regulars po natin, maraming salamat po sa inyong panonood, no? At mamaya po after the game tayo po magkikita-kita para sa pag-usapan yung after the game ng ating Barangay Ginebra. So yun lamang po ang ating napag-usapan, at muli maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo at good luck po sa Barangay Ginebra. So yun lamang, at stay safe po sa inyong lahat.